Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Lupitang pagtatapat nito ni Ontiveros at ni Pastor Quiboloy. Sabi ni Ontiveros, gusto ko lang mag-address ng isang closing statement kay Pastor Quiboloy. Mismo, kayo Pastor ang dapat humarap sa susunod na pagdinig because you are being subpoenaed by this committee. Hindi kayo anak ng Diyos. Hindi, no? Na-exempt sa otoridad ng Estado. Kawalan ng galang sa buong institusyon ng Senado ang inyong pagtangging humarap. Higit pa, hindi to religious persecution. Ito naman po ang sagot nito ni Pastor Quiboloy. Ako ba ay nagmamalaki dahil ako ay son of God? Sinabi ko na matagal ng panahon, kahit pa ako ay son of God, under ako sa batas ng lupa. Kapag ako'y nagkamali, gumawa ng krimen, idemanda niyo ko. Pero please, huwag po ninyong sirain ang reputasyon ko na wala akong kalaban-laban. Magrespetuhan po tayo. Korte ang answer nito. Court is the answer for all of your false allegations and accusations. Court is the answer, not a Senate hearing. Thank you. May God bless us all. Okay, kaya ang kino-question po ni Pastor Quiboloy yung mismong paraan nila ng Senate inquiry, no? Ang tanong, alam nyo, talagang talagang nakakita na po tayo sa Senate inquiry. Alam na po natin kung paano po ang treatment nila sa mga supposedly resource person, no? Kasi po ang question, may punto si Quiboloy, di ba? Meron ba silang mapoprotektahan ba yung rights nila? Halimbawa, katulad ngayon, nalantad na siya. Nilantad na sexual offender, kung ano-anong bintang. Yan ba ay mabibigyan sila ng equal chance na makapagsalita dyan sa Senate investigation? Ako na po magsasabi. Ang tagal ko na po nanonood ng mga Senate investigation. Sa mga Senate investigation po natin, nasa mercy ka ng mga nag-iimbestigang senador. Kung tatahimik ka o magsasalita ka. Kung bubulyawan ka. Nagkaroon, alam nyo, nung buhat nung yung estilo ni Gordon, kay Gordon nagsimula yan. Yung pong sinimulay niya ni Gordon na duru-duruin yung kanyang supposedly mga resource person. Ano po ang ginawa ni Pangulong Duterte nung para ipagtanggol yung mga tao ng gobyerno? Ito i-real talk natin to mga senador. Nakita po natin yan. Hindi po ako against sa Senate hearing, no? Pero ano kasi yung ginagawa nyo sa Senate hearing? Supposedly, ang Senate hearing is in aid of legislation para kayo matulungan na gumawa kayo ng batas. 'Di ba? Hindi po for persecution. Hindi nyo po trabaho yan. Yung persecution, no? Pero kami, ako sa kapapanood ko nitong nung mga nagdaang Senate hearing, nakita ko na lalo na nung dumating na sila Tulfo. Biruin mo yung bilyonaryo, binulyawan. Sino na nga yung si Consunji ba yun? Grabe po Kumbaga, buhat po ng pinauso yan nila Gordon na pwede mo sigaw-sigawan yung mga resource speaker. Naggaya na hanggang ngayon po. Wala nang galangan sa Wala nang galangan sa Senado Ang tingin nila sa mga kaya nga po ang tawag hindi witness o resource speaker. Bakit po? Ang intention nila ay makakuha ng anong tawag diyan? Makakuha ng makagawa ng batas. Hindi sila witness, hindi sila accused. Walang ganun. Daig mo pa yung akusado sa Senado Kahit naroon ka lang, inimbitahan ka lang.
May punto po yun. Kasi nakita na natin yan eh. O ano po ginawa ni Pangulong Duterte para protektahan niya yung mga tauhan niya? Hindi niya pinadalo. Ano sinabi? Nagsampa sila sa Supreme Court, yung Senado. Nireklamo nila si Pangulong Duterte na bakit hindi pinadadalo yung mga ano. O ano sabi ng Supreme Court? Bawal. Ay tama si Duterte. May karapatan siya bilang Pangulo. Ito ngayon ang problema. Alam niyo, ang concern niyo dapat, no, kung mag-imbestiga man kayo, yung oversight na tinatawag, no? Oversight sa mga government offices. Tinitignan niyo kung tama ba yung ginagawa ng mga tao sa gobyerno. Ito po private to eh. Pasensya na, hindi talaga ako abogadong-abogado. Ito po walang magpoprotekta sa kanila eh. Private citizen to eh. Mabibigyan ba siya ng katulad ba yan sa korte na uunahin na tanungin yung mga testigo na nag-aakusa, tapos bandang huli tatanungin din yung mga inaakusahan, mabibigyan din ba sila ng pagkakataon na sagutin lahat ng paratang sa kanila? Eh nakikita natin sa Senado, depende sa senador yung pag-handle. O kaya po, hindi nyo po masisisi. Buti sana kung walang karanasan, kung wala tayong napapanood na nababastos yung mga resource speaker. Yung wala kang kaso eh. Pumunta ka lang doon para resource speaker eh. Pakiramdam mo pag nasa Senado ka, pakiramdam mo ikaw na yung ikaw na yung pinakamalalang kasalanan. May mga naiiyak pa eh. May mga naiiyak pa na natatandaan ko yung general na diyan sa yung nakuhang Shabu. Naiiyak-iyak na sa inabot niya. Anyways, susubaybayan, sino ba may ayaw? Kung ako lang personally, gusto ko makita kung paano ipagtatanggol ni Kibuloy yung kanya sarili. Pero karapatan din ng tao na hindi magpawasak eh. Matitiyak ba nila na kada may mag-aakusa, makakasagot din si Pastor Kibuloy? Kaya maganda rin yung hamon ni Pastor Kibuloy na kung totoo na may mga akusasyon sa kanya, bakit hindi nga na masampahan na lang ng kaso? Di ba? Kasi hindi naman kay korte. Anong batas ba yung gusto nyong gawin para... Di ba may intention sana kayo? Anong batas ba yung gustong gawin ni Ontiveros para dyan sa pag-iimbestiga na yan? Pipigilan niya ba yung religious, hindi rin malinaw eh. Dapat yan yung mga sa opening statement eh. Anong batas yung tinitignan nila na babaguhin o idadagdag o gagawin na makakaresolba dito sa mga ganitong kaso na binibintang kay Kibuloy? Personally, kung ako po tatanungin nyo, bagamat naniniwala ako na medyo unfair, alam mo, Pastor Kibuloy, nakita ko na magtanong niya si Ontiveros eh. Magaling lang yan, de-script yan eh. Pero kung umaten ka dyan, kaya... Pag wala sa script yung ginagawa niya, ma-expose mo naman yan eh. Kung talagang wala ka rin, harap ka rin dyan. Kasi Ontiveros lang naman, kayang-kaya mo yan. Ay, siyempre, iba naman si Kibuloy, iba naman ako. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.